business in demand. Matututunan natin dito yung paano tayo mag-uumpisa ng negosyo. Sa mga hindi pa po nakapag-umpisa, pero sa mga nakapag-umpisa na, nangangailangan kayo ng supply, marami po tayo mga products na maipapakita sa inyo. Direct from manufacturer, makikita nyo po yung aming mga produkto mamaya in a short while. Ang ating mga kasama dito, Jade, no? Paki-acknowledge natin sa mga bagong Opo. pasok. Ayan. So, hello po kay Miss K ng Saipan. Tapos kay Sir Eric ng Tinian Island Store. Ayan. Kay Miss Marlon ng Guam. Yung mga kasama po natin sa Zoom. Meron din po kasi tayong mga viewers na nakapasok po dito sa ating Zoom. Ayan, si Miss Cathy ng Saipan. Si Miss Jackie Heben. Um, si Si Miss ay naka-iPhone po yung name niya. Tsaka po si Ma'am or Sir Galaxy A30. Ayan. So, yan po yung mga kasama natin dito po sa ating Zoom. So, welcome po sa ating webinar for today. At in a while po mag-start na rin po tayo. Meron na po tayong watchers sa ating Facebook Live. Ayan. So, magandang hapon po sa lahat. Siguro nakita nyo po yung aming promotion sa ating pong Avidson business, no? It's a business in demand. Yan po ang magiging topic po natin. Ano ba yung in-demand na business at bakit siya nagiging in-demand? Ano ang kinalaman nung nangyayari ngayon? Ano ba nangyayari ngayon? Hindi sa showbiz, kundi yung nangyayari sa negosyo. Papaanong lumalakas ang negosyo ay makikita natin dito sa ating pag-uusapan ngayon. Again, welcome po sa lahat ng mga taga Micronesia Islands. Kung may makakakita sa ating live. Sa Marshall Islands, sa Palau, yan, mga malalapit na islands yan dito sa Saipan, saka sa Guam. Welcome po ang lahat. Tayo ay mag-proceed na. Thank you sa inyo pong pakikipagkaisa ngayon. Siguro para makilala nyo po kami, para mawala sa atin yung agam-agam na baka ito yung mga scammer or ano, hindi mga totoo. Ay yan po ay papakita natin ngayon. Ang PC Bargain, it's a corporation dito sa Saipan. It has been a long time here. Siguro mga 15 years na po siya na nasa Saipan. PC Bargain is Saipan and Guam's most trusted one-stop shop for gadgets. Ang PC Bargain po ay ang binebenta po natin way back 2008. Nag-start ay mga gadgets, mobile phones. Actually, yung mobile phones, Jade, ano pa yan eh. That time, hindi pa lumalabas ang iPhone 3GS 2008 when I Wow. started the PC Bargain store. Nasa garapan ako noon. Wala pa noon. Wala pang iPhone 3GS. Wala pang smartphone. Way back, ano? And then we take pride in being one Opo. of the pioneers in e-commerce in Saipan and in truly being recognized for what we do. Kaya nagkaroon na tayo ng website, yan pc-bargain.com. Pero formerly, pcbargain.online ang ating website. But yan po ang ating website ngayon, pero under maintenance yan para to give you ng ating magiging development dyan. Ang PC Bargain, and pakita mo nga yung ating mga business license. Yan. Ang business license natin, ayan, no, under PC Bargain Corporation, located at Chalan Canoa, Electronic Store. Yan po ay date of issue October 18, 2023 to September 23, 2024 ang kanyang expiration. Ganyan na ang itsura ng business license sa Saipan from the Secretary of Finance. Sa Guam naman, ito naman ay itsura ng ating license dyan. The Department of Revenue and Taxation Business License, SRL number 2415150. At ito po ay naka-issued kay PC Bargain Corporation. Yan ang pangalan po ng ating negosyo. Diyan po sa Guam, sa Dededo. Yan po ang type of license, sale of cellphone, laptop, desktops. Andyan po yan sa Bazaar 1, sa Harmon Loop Road, Dededo, Guam.
sa Compadres Mall. Ngayon, ang PC Bargain po, yan po ang ating 2008 pa po. Yung PC Bargain naman sa Guam, 2015, kung di ako nagkakamali, ano, Ate Marlon? 2015, yan. So parang mga 8 years na po tayo sa Guam na nag-ooperate ang PC Bargain. Social media account na ni PC Bargain, makikita nyo po, ayan, PC Bargain Saipan, yan po ang pangalan, official page. Sa Facebook ni PC Bargain, meron pong 3.8K followers. Kaya makikita nyo po yung mga postings namin dyan, way back pa po, matagal na. Kaya makikita nyo na nag-engage po kami for 15 years in the business. At kaya trusted na po ang PC Bargain when it comes po doon sa pagbebenta po ng mga gadgets, especially mga smartphone, mga laptop, Apple product, Samsung product. Sa Guam naman, ang ating official page ay PC Bargain Guam. Meron na po tayong 2.7K followers po dyan. Yan ang official page. Si PC Bargain Guam naman. Yan sa DEDED. Kaya namin ini-introduce sa inyo si PC Bargain. Yan po kasi ang mother company. Si PC Bargain naman din, meron tayong Instagram account. Yan, meron na tayong 2,000 posts. Ang dami na palang na-post dyan. At 4,256 followers. Yan. In-house financing available in Guam branch located at Compadres Mall. Yan ang Instagram account natin. PC Bargain Guam. Meron din tayo sa YouTube, PC Bargain Guam. Yan din po ang pangalan ng page ni PC Bargain. The next, our milestones, yan, kagaya na sinabi ko, 2008 ay nag-open si PC Bargain dito sa Saipan. Later in the same year, PC Bargain began its in-house financing for gadgets. Tapos nagbegan yung ating e-commerce world dyan sa PCBargain.online. Actually, yung 2018, dyan nag-umpisa yung ating website. Nag-develop na tayo. Pero way back pa, ginagamit ko na po ang online selling. Kaya kung meron mang online seller sa Saipan, na matagal na, kami po yun. Dahil ang engagement na po namin sa online selling, hindi pa tawag sa amin noon ay online seller. Jade, wala pa kasing gano'n na term, online seller. Pero nagpo-post na noon kahit mga JPEG file pa. Hindi kagaya ngayon, mga videos na ang pinopost. Noon hindi kayang ipasok sa kasi ang gamit lang namin noon mababa pa ang speed ng ng internet connection. Kaya noong 2018 diyan po nagbigan yung ating pag-develop ng website ni PC Bargain. And ang 2022, PC Bargain opened its door into the grocery industry by launching Avedson. Diyan na nilaunch po ang Avedson last year, 2022. Malapit na nga ang 2024, next month na lagpas ng isang taon na si Avedson. Yan po ang ating website ni Avedson na nilaunch na po natin. From PC Bargain, na-create na po natin ang Avedson. Same company, same owners po. Ang inyong lingkod ay ako po ang nagmamanage po niyan. Yan po ay development na po ni PC Bargain. Ang ating pong business license, para makita nyo yung pagiging authentic ng ating pong negosyo. Iba kasi yung nakikita natin yung mga proof. Ang business license yan, iba na itsura. Ang Avedson LLC po siya, Limited Liability Corporation. Yan po ang Limited Liability Company. Yan po ang Avedson ngayon. Si PC Bargain kasi it's a corporation. Hindi siya LLC. Pero si Avedson, ng ating i-registered na yan, ay LLC na po siya. Retail General Merchandise. Meron pa po yan na wholesale na business license. At ito'y date of issue, August 11, 2023. Expiration po niya ay July 8, 2024. Yan po yung business license from the Secretary of Finance dito po sa Saipan. Sa Guam naman, itong nasa kanan, sa harap ko, nasa kanan, nasa kaliwa mo yata, Jade, pagka sinwitch na. Ang Avedson LLC ay yan din po ang pangalan at yan po ang registered name. Limited liability company din po siya.
At yan po ay nasa Dededo, dyan sa Guam. Retail of dry goods, laundry soap, food, electrical supply, shampoo, clothing. Yan. Ano na yan eh? General merchandise na actually. O, yan. Ang mailing address natin ay nasa Brigada, Guam. Kaya ang expiration nito until 04/30/2024. Ayan, next year ang expiration pa niyan. Kaya naka-registered po tayo dyan as Abedson. Sa Pilipinas naman, naka-registered po si Abedson as Abedson International E-Commerce Corporation. Business name, Abedson. Ayan, nasa Albany Street, Barangay Silangan, dyan sa Cubao, Quezon City. Yan. Permit to operate, yan po ay March 25, 2024 ang expiration. Yan. Na-registered po natin yan somewhere in March 25, 2023. Kaya yan po ay ayan, next year pala, no? Ang first year ni Abedson sa Quezon City sa Philippines. Yan ang permit to operate po natin sa Quezon City. Sa Hawaii naman ay na-registered na rin po natin si Abedson sa Department of Commerce and Consumer Affairs. Yan ang Articles of Organization for Limited Liability Company. LLC rin po siya sa Hawaii. At yan po ay, as the name of the company ay Abedson LLC. The mailing address ay nasa Mohihi Street, Waianae, Hawaii. Yan po sa Honolulu, 96792 USA. Yan. Kaya meron po tayong registration din dyan sa Hawaii. Bukod pa po yung nasa Pilipinas. Ang Abedson ay, since na-registered na po natin yan sa mga different locations, yan po ang ating pong e-commerce. www.abedson.com. Yan po ang ating official page para sa United States. Kasama na po dyan ng Guam, Saipan, Hawaii, Tinian, Rota, sa mga nasa Micronesia Islands. Yan po ang ating gagamitin in the future. Dinedevelop po nating patuloy po yan, pero yan po yung naka-up na, makikita nyo po yan. You can buy wholesale, you can become a seller. Yan. Kaya saka natin pag-uusapan yan. Pinakikita lamang po namin sa inyo ang number one, kauna-unahan pala na e-commerce sa Micronesia. Sa Guam, Saipan, kung saan ay nakakonsentrate po yan sa mga islands. Retail po yung kanina. B2C. Ito naman po ang B2B. Business-to-business model ni Abedson. Yan po yung abedson-business.com. Yan. Andyan po ang ating mga pangnegosyo naman po. Gaya ng ating pag-uusapan ngayon. Meron po tayong makukuha ng mga manufacturer. Diyan po pinopost namin lahat ng mga items from the manufacturer, direct from the factory. Kaya ang makukuha nating factory price, diyan natin nilalagay lahat ang mga items. Para pag kayo ay gustong makipag-join sa amin dito sa Team Micronesia ni Abedson, ay welcome na welcome po kayo. Kaya kayo ay amin pong inaanyayahan ngayon. And next tayo, Jade, ang ating, para makikita ninyo, ito yung aming promotion. Sige nga, play natin yan. OFW ka ba? Pwede mong turuan yung pinapadalan mo. Halimbawa, anak mo yung pinapadalan mo, 20 years old above na. Ito ibenta mo sa Lazada. Hindi mo na siya bibigyan ng pera, tuturuan mo kumita. Kasi matututo na siya maghanap buhay, makikita pa niya na, uy, pwede palang kumita sa ganitong side hustle. Dumalo sa aming gaganaping Business Summit, OFW Collaboration Webinar, this coming December 3rd, 2023, Sunday at 3 p.m. Saipan time. Message us for more information. Pag pinasok nila yung negosyo sa atin, negosyo summit, yun nga yung ating Business Summit, talagang wala pong dayaan dito. Pinakikita natin lahat ang pwede nilang pagkakita. Alam mo, malaking ginhawa yun sa OFW kasi doon na nila kukunin yung expenses, hindi na siya magpapadala buwan-buwan. Abedson.
Yan ang ating promotion. Yung pong na promotion po namin sa inyo kasi I understand talaga yung feeling ng ating mga OFW dahil OFW din po ako, overseas Filipino worker, ganun din ang asawa ko. Kasama ko dito sa Saipan. Alam ko yung predicament, so mga damdamin ng mga OFW. Lalo na dito sa Saipan, Jade, ay mayroong mga na touchback. Ang tawag ay touchback kung saan marami ng Pilipino na umuwi dahil kailangan nilang umuwi dahil yung application ng CW1 ay doon ang approval sa Pilipinas, sa US Embassy sa Manila. Kaya maraming mga kababayan tayo na napauwi. At they're waiting for, hopefully, na ma-approve syempre ang kanilang mga CW1 visa. Napakatagal na nila sa Saipan na nagtatrabaho pero they have to go home kasi dahil doon sa changes sa government. Wala ka namang magagawa noon, Jade. Kaya nga tayo, kung makakapag-establish kayo ng negosyo, kahit sa Saipan pa or nasa Guam kayo, matututunan mo yung pag-uumpisa ng negosyo. Maire-registered mo yung negosyo mo kahit na ikaw ay OFW. May mga ways po tayo para magawa po natin yan. Kagaya ko po, nag-engage ako sa business dito sa OFW po ako sa Pusimula eh. Pati ang asawa ko. Pero for 15 years, nakapag-engage po ako sa negosyo. Na-registered po natin. Pwede po tayo magrehistro, makipag-engage sa business kahit po tayo OFW. There's a lot of ways to do that. Pero dapat maintindihan muna natin, paano ba tayo mag-uumpisa ng negosyo? Madali ngang mag-registered ng business license. Kasi ang business license, nakita nyo nga, $100 lang naman po siya. Mai-issuean ka na ng business permit. Pero dapat nating maintindihan, kahit ganun kadali ang process, ang mahirap doon yung paano natin uumpisan ang business. Opo, pwede po kahit residential ng Guam. Pwede po yan. May mga ways po. Ako nga po nandito ako sa Saipan. Ako po ang nagtayo ng business at may business license po ako sa Guam. Ayan si Ate Marlon. Siya ang nasa Guam. Siya ang aking katiwala dyan. Overall na sa operation ay siya ang aking kasama. Pero nakapag-engage ako ng business sa Guam kahit nandito lang ako sa Saipan. OFW. Paano nangyari yon? May mga ways po para magawa po yan. Legal ways. Siguro sa susunod na pagkakataon natin yan i-discuss kung kayo po ay magtutuloy-tuloy sa amin, sa ating mga webinars. Pero itong pagkakataon na ito, kaya ko kayo pinapatawag din sa ating mga overseas Filipino workers. Pag natutunan nyo po kasi ang business, marami po kayong magagawa na. Pati ang pamilya po ninyo, pwede nyo makuha sa Pilipinas o kaya naman sa Pilipinas kayo mag-i-start muna ng business. Sila po ay matututunan nila yung business sa Pilipinas para pagka po nagka-problema kayo sa inyong mga visa, hindi na i-renew ang inyong contract, meron kayong negosyong naumpisa na sa Pilipinas na ipagpapatuloy nyo na lamang po. Actually, pagka talagang lumaki ang negosyo ninyo sa ating mga kababayan, Jade, ay kahit hindi na kayo bumalik sa abroad. Kung babalik man kayo sa abroad, negosyante na kayo. At ang business po, habang tumatagal po yan, ay papalaki ng papalaki. Basta tama po ang ginagawa sa negosyo. I'm in the business po for siguro 23 years na, Jade, nasa negosyo. Siguro yung taon na yon, masasabi ko meron na akong ma-share sa inyo. Na mga pamamaraan na ginawa namin sa pagnenegosyo na pwede ninyo ring pong subukan. Parang yung sinasabi ko nga, tuturuan mo na lang ang anak mo kung 20 years old pataas na pwede naman palang kumita sa Lazada, sa Shopee. Papakita namin sa inyo papaano ang digital marketing ay ginagamit na ng mga dambuhalang mga negosyante para kumita. At hindi na po mahirap.
Bakit? Nasa bahay ka lang. Nasa bahay lang ang asawa mo, hindi na siya kailangan lumabas dahil hawak niya, alaga niya yung mga anak niya. Kagaya ni Jade, yung anak niya, may isang anak po siya. Pero sa bahay po siya nagtatrabaho sa akin. Work from home ang tawag. Paano nagagawa yon? Through the digital marketing. Ano ba mga digital marketing na ginagamit na po sa negosyo? Tingnan natin, ang digital 2023, the Philippines, ang source po nito ay datareportal.com. The Philippines total population was 116.5 million in January 2023. Yan ang total population ng Pilipinas. Ng ating, kasama na tayo siguro dyan kahit nasa abroad tayo, Internet use in the Philippines in 2023. From that population of 116, ang gumagamit po ng internet, there were 85.16 million internet users in the Philippines at the start of 2023. Ito, medyo bago-bago po ito kasi hindi pa naman nagtatapos ng 2023. 85 million po ang gumagamit ng internet. Imagine mo, 116 yung population. De 73.1% ang gumagamit ng internet. The Philippines was home to 84.45 million social media users in January 2023, equating to 72.5% of the total population. Napakadami niyan, Jade. Dati hindi naman gumagamit ng internet ang karamihan. Bakit? Kasi mabagal ang internet connection. Medyo ano pa noon. Tapos wala pang Facebook noon, walang Instagram, walang mga social media. Inabutan mo pa ba yung Friendster? Yan ang mga nauna Yes pa po. MySpace. MySpace. Pero ngayon, as of 2023, over the past 12 months, the world's digital behaviors have shown some of the most profound changes we've seen in years, even compared with the pandemic years. Ayan, lalo na nung pandemic, lalo nang ang dami ng gumamit ng digital na marketing. At ang internet, marami na po kasing mga subscribers, maraming mga followers, maraming talagang viewers ang internet everyday. Ang Facebook, yan, from the total population ng Pilipinas na 116 million, ang Facebook users in the Philippines in 2023, data published in Meta Advertising Resources indicates that Facebook had 80.30 million users. Imagine mo, Jade. Ang Facebook pa lang, pinakamaraming user. 80 million. Out of 116 million, napakarami niyan. Ang YouTube naman, ang gumagamit ng YouTube, nasa 57.70 million. Napakarami rin, pero mas marami pa rin ang Facebook, Ang TikTok naman, published by ByteDance Advertising Resources indicate that TikTok had 43.43 million users age 18 and above in the Philippines in early 2023. Yan, mga mahihilig mag-TikTok naman. 43 million pala yun. Napakarami niyan, Jade. Instagram. Isa rin yan sa mga ginagamit po kahit dito sa Micronesia Islands. 17.55 million users in the Philippines in early 2023. Yang apat na yan, masasabi nating mga digital marketing, Yan ang mga social media platform, kung tawagin. Apat po yan ang mga malalakas. Ano mga kasunod yan? Meron pang mga kasunod yan Ang Facebook Messenger, so iba ito sa Facebook, Iisa naman ang may-ari. Pero meron pong gumagamit ng Facebook Messenger, ayon sa data na published in Meta's Advertising Resources, ang Facebook Messenger reached 52 million users. Ang dami rin pala ng gumagamit ng Messenger. Kasi iba yung Facebook, di ba? Pag nagbabrowse ka sa Facebook, ginagamit mo mismo yung website ni Facebook. Meron namang Messenger, yung mga nagme-messages, gumagamit ng message using the Messenger, 52 million din pala yun. Jade, di ba may mga pumapasok na mga ads, di ba? Makikita mo, biglang papasok doon sa Facebook Messenger mo.
Oh. Yun ang mga ads ng mga negosyante. Oh. Ang LinkedIn naman ay 13 million members in the Philippines in early 2023. Ang Twitter, ang dami rin pala ng Twitter. 43.43 million users ages 18 and above in the Philippines in early 2023. Bakit namin sa inyo pinapakita ito? Yung mga ulat na ito. Kagaya niya sa Pilipinas, ay ang leading countries based on Facebook audience as of January 2023, nasa 80.3 million na mga Pilipino ang gumagamit. Siya po ay pang-anim sa mga bansa. Diyan sa pinakikita nyo, pang-anim siya. Ang United States, 175 million. Kasama na siguro dyan ang territories kagaya natin. So imagine niyo ganyang karami ang gumagamit ng Facebook. Next, papasok naman tayo kay Shopee and Lazada. No? Pagkatapos naming ipakita sa inyo yung ulat o data, yan po ay data na hindi naman po nagsisinungaling. No? Papakita naman namin sa inyo ang mga platform naman na ginagamit naman ng e-commerce kung saan nagbebenta naman ng mga products. Although mayroong mga nagbebenta sa TikTok, may nagbebenta sa Facebook, nagagamit po lahat yan as marketing tool. Ang Shopee and Lazada, ang Shopee po, nung nilaunch po siya ng 2015, ang headquarters po niya ay sa Singapore, ang kanyang number of active users ay 90 million. Whereas si Lazada ay 160 million. Tingnan niyo yung in comparison, bakit mas marami si Lazada? Kasi si Lazada nag-start siya ng 2012. Si Shopee naman ay 2015. 3 years after pumasok si Shopee nang i-introduce si Lazada. So nauna si Lazada. Kaya mas marami siyang subscriber or active users. Pero doon sa traffic, pag sinabi pong traffic, yung mga gumagamit, nung website ni Shopee, nasa 71 million. Ang dami naman palang gumagamit. Pagdating po sa paggamit sa traffic ng website, monthly website visit, mas marami naman si Shopee kasi si Lazada 36.55 million lang. O, di ba makikita nyo ang comparison, Tapos, ang most popular B2C e-commerce sites in the Philippines, silang dalawa. Sila naglalaban. As of the second quarter of 2022, Shopee was the most popular B2C e-commerce site in the Philippines with around 72 million monthly web visitors. Coming in second was Lazada with about 37 million monthly visitors. Imagine 72 million. Ang population ng Pilipinas ay 116. Naku, pumapatak. 71.94% to be exact. Ang Lazada ay 36.55%. Pero hindi natin masasabi ngayon kung magkalayo pa rin yan. Pero yan dalawang yan ang neck and neck ang laban pagdating sa mga visitors. Kaya, imagine mo, bakit ang mga negosyante ay pumupasok sa Lazada na andyan din po sa Shopee? Bakit? Kasi andyan ang monthly visitors ng halos 70% ng population ng Pilipinas naglalasada, nagsha-Shopee. Bakit? Ang isang dahilan nun, mabilis ang delivery. Pag umorder ka, di-deliver na sa'yo. May cash on delivery sila. Lazada and Shopee is popular because of their COD o cash on delivery. Lazada also has an in-house logistics system. So you might have fewer shipping options. Meanwhile, Shopee lets their sellers choose their preferred logistic partners, providing you with cheaper delivery options but with a slightly longer delivery duration. So ibig sabihin, through Lazada and Shopee, mabilis din po ang delivery. Kaya marami talagang negosyante gumagamit. Dahil mabilis ang transaction, ibig sabihin, pera agad, Jay. Pera agad. Bakit? Online lang. Bibisita yung
customer, imaginein mo, 70 million ang bibisita sa Shopee. Makikita ngayon yung post mo. No, na item mo sa Shopee. Item mo rin sa Lazada. Di 35 million naman sa Lazada. Oh. Ang possibility, mabibili ang mga paninda mo. At yun na ngayon ang kalakaran, Jade. Meron kang online store na hindi mo binabayaran ng monthly. Kagaya ko na nagbabayad dito sa Saipan. Meron akong physical store, nagbabayad ako $5,000 doon sa Garapan. Isang buwan yon, Jade. Bukod pa yung CUC. Ang CUC, 3,000. Tumataging-ting. Pag may online store ka, 24 hours ang open niya, hindi ka nagbabayad monthly. Magbabayad ka lang kay Lazada saka kay Shopee pag nabenta yung produkto mo. Tama? Kaya maraming na nagnenegosyo. Meron silang account sa Shopee at sa Lazada. Kaya namin to dinidiscuss sa inyo, mga kababayan nating OFW. Kasi tuturuan natin ng ating mga anak, ang ating mga kamag-anak, kung ang asawa ninyo ay nasa Pilipinas, yung inyong better half, nasa Pilipinas, ito mag-Lazada ka, ito mag-Shopee ka. Bakit? Diyan bumibisita na ang mga Pilipino, 70%. At mabilis ang bentahan dyan, mabilis ang pera. Ganun yan, Jade. O, ano na lang ang problema natin, Jade? Ano problema na lang natin? Produkto. Produkto. O, saan tayo kukuha ng produkto? O, tignan nyo na. Tignan nyo po ang mga product namin. Ipe-present ni Jade. Sige, Jade, i-present mo nga yung mga products na pwede nating ibenta. Ipabenta natin sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Pagka nakipag-collaborate ang mga nasa Micronesia team, ano? Okay, check tayo. Tsaga-tsaga lang po kayo, ha? Marami po kasi itong produkto na to. Kaya namin pinakita lahat po yun, ano? Na lahat po ng mga marketing website na ginagamit po, yung mga TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, yung pong Shopee and Lazada sa Pilipinas. Dahil yan po ang talagang engagement na po ng mga users ng ating mga consumers sa Pilipinas at ang mga sellers, ang mga negosyante. Kailangan na lamang po natin products. Maganda ba yung products ni Avedson? Let's see. Tignan po natin. Mura ba, Jade? Quality ba? Sige. Go. Okay. Sige po. Yan, let's start po yung sa ating first product. Meron po tayong available and pwedeng makuha sa Saipan branch po natin itong mga US products. So, yung mga US products po natin ay mas mura po compare po sa mga ibang store dahil nakuha po natin ito at wholesale price direct po sa manufacturer. Ayan, so let's proceed po. Since ang mga grocery items is talagang madami po siya, may mga certain items lang po kami papakita dito, pero madami po itong mga items na to na pwede nyo mapili dun sa ating store. Pwede nyo yan kunin on the spot sa ating Saipan branch. So, ayan, available po yung mga Dove products po natin in different sizes and different scents. Ayan. So, meron din tayong mga body wash, body and face body wash. Ayan po, marami pong variant yan. Ayan, meron tayong mga shampoo, meron tayong mga conditioners, mga bar soaps. Ayan, so lahat po ng klase po ng pwedeng magamit sa bahay is meron po yan sa ating Saipan branch. Pwede kayo mag-visit doon, then pwede nyo pong ipadala. Kapag may mapili po kayo, pwede nyo pong ipadala sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. Yan, via LBC Balikbayan Box. So, inform nyo lang po yung ating kasama sa Saipan branch po natin. Then, pwede po kayong mamili doon on the spot. So, itong mga items na ito, ay sample lang po itong mga items na to. Napakamarami po nito. Pwede po nyo i-visit yung ating website. Nandun po lahat ng mga items. www.avedson.com. Ayan. So, ito po yung ating mga different products na pwede nyo pong pagpilian. So, mamaya ipapakita po natin yung example kung paano nga ba tayo kikita dito sa mga US products na to. Ayan. So, ayan po yung mga household essentials po natin. Ang mga brand yan, Jade, ay mga US yan. Dahil nakuha natin yan sa mainland.
no? Pati ang Airwick na yan, puro mga US Opo. products yan. Kaya makakasiguro sila ng quality na produkto yan. At kung wholesale natin yan nakuha, mababa lang din natin maipapasa sa kanila yan para makapag-mark up sila ng kanilang mga pwede nilang i-mark up versus doon sa bentahan sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga pinapakita mo kasi yan ay available yan sa Saipan at sa Guam branch ni Abedson. Kung yan ang pipiliin nila no, na mga produkto, ay pwede nila yung ilaman sa LBC or sa ibang mga shipper na mura lang naman kasi ang shipping dito. Jade. Yun lang, meron talagang time difference. Opo. Meron siyang shipping time na bago makarating sa Pilipinas. Pero yun naman ay ginagawa ng ating mga kababayang mga OFW. Kung nagpapadala na tayo sa kanila through the LBC or sa mga shipper na meron tayo, ay bakit hindi tayo magpadala nung ibebenta na ng ating mga mahal sa buhay? Kaya nga sinasabi natin kung matututunan nila ang digital marketing na pinakita natin sa kanila, meron tayong ibibigay sa kanilang marketing na videos ng paano mag-create sa Lazada, sa Shopee, sa Facebook, kung wala pa silang mga Facebook na pages, groups, paano ginagamit yung mga yan? Meron tayong digital marketing tutorial na pwede na nilang panoorin. Kahit yung kanilang mga anak, sabi ko nga kung mga 20 years pataas na ang anak ninyo, pwede na nilang pag-aralan yung tutorial na yon. Pag napag-aralan nila, pwede na silang magbenta ron. At ipapadala mo na lang through the LBC, no, isang box na jumbo box, mamimili ka dyan kung gusto mo na iyan ang ibenta. Sa kape lang May kape rin tayo Folgers. Opo. Wala dito sa Yes po. selections na pinakita nyo, no? Wala si Folgers, wala rin si Taster's Choice. Pag yun ang mga napili ninyo, isasama nyo po dyan, ano? Makikita nyo yung price difference, makikita nyo ang bentahan sa Lazada. Mas mataas ang benta. Makakapag-mark up ka ng malaki. Kaya pag nakapag-mark up ka ng mataas, pakita mo nga yung computation mo dyan. Ayan halimbawa, shampoo, napili mo, 20 pieces, ilalaman mo sa LBC, body wash, mga Dove. Alam nyo, sa Pilipinas, pagka ang ibebenta mo, imported. Mabilis yun, Jade. Imported Saka mas quality yon. Opo. Yung Crest toothpaste na yan, no, US made yan. Magandang klase ng Crest na toothpaste yan, yung Crest. Ganon din ang Colgate. Hindi Colgate Philippines Colgate USA po tayo. Ano pagkakaiba? Ako nakita ko pagkakaiba pag tinutoothpaste ko ang Colgate US at ang Colgate Philippines Medyo hindi naman natin inaano ang Philippines pero alam nyo naman ang market na karamihan sa atin. Kaya siguro ang ingredients na ginagamit nila hindi kagaya nung sa US. Dahil ang market mababa rin ang presyong pinagbebentahan nila. Ganun siguro yun sa negosyo, no, Jade? Hindi ko na alam doon sa kanilang pagmamanufacture. Pero iba talaga ang Colgate toothpaste pagka US brand. Makikita mo difference, hindi siya medyo sa ngipin pag ginamit. Yan, halimbawa, Colgate toothpaste, naglaman ka sa iyong balikbayan box na ipapadala sa Pilipinas. Dove bar soap, yan, 20 pieces. Tide pads, yan yung mga uso ng mga panlaba, Jade, sa mga washing machine. Opo. Tapos may Irish Spring ka pa rin. May coffee Folgers, may coffee Dolca ka. Yan, halimbawa lang po ito Tigta 20 pieces lang, yung iba 10 pieces. Ang wholesale price na makukuha mo kay shampoo ay $6. Ang total cost mo, 120. Tama, Jade? Opo, tama po. Iyan ang total cost mo sa wholesale price na ibibigay siya ni Abedson. Yan, makikita nyo, yung Folgers, yung Dolca, yung Folgers, $8.45. Yung coffee Dolca ay $2.82. Pagpalagay nyo, ayan ang ilalaman ninyo sa isang box ng LBC, Ang markup mo pala dyan na possible, $2 each. Kung meron kang 175 pieces, imagine mo, Jade, diyang lahat ng yan ay pangangailangan sa katawan. Tama? Yes. Ibig sabihin, consumable yan. Pag naubos mo yung shampoo, pag naibenta mo sa customer sa Pilipinas, yung anak mo nga ay nagbenta na sa Pilipinas, shampoo binenta niya.
Eh, mauubos yun, Jake, di ba? Alam nga naman, hindi maubos yung shampoo. Pag di ka naligo, hindi mauubos. Di ba? Eh, kaya nga bibili sa'yo dahil kailangan niya ng shampoo. Kailangan niya ng body wash. Kailangan niya ng toothpaste. O, may Dove pa. Kasi yung Dove, bar soap yan eh. Pangkamay, used to eat tayo dun sa bar soap eh. Tapos maglalaba ka, Tide Pods. O, Irish Spring naman, gusto mong sabon. O kaya gusto nung isa, Irish Spring naman siya, yung isa Dove. Tapos magkakape siya, Folgers, saka ng Dolca, masasarap na kape yan. So lahat ng yan, pangangailangan. Pag bumili customer, bibili lagi yon monthly. Di ba, Jade? Lalo na US imported ka. Totoo po. O, kung $2 ang iyong markup sa isa, no? Dahil makukuha mo ng wholesale price, times 175 pieces, which is madali lang ibenta ang 175 pieces. Kikita ka na ng 350. Magkano pinuhunan mo? $990. Kikita ka ng 350. Yung 350, possible yan, 1 month mauubos mo. Tama? Jade? Magkano ba sa peso yan? Para makita natin. Hindi ka na magpapadala sa Pilipinas ng monthly sustento. Bakit? 350 na yung kikitain niya eh. Magkano ba 350 sa peso? 17,000? 1,000. Di ba Opo, ang 500. normal na pinadadala ng ating mga kababayang OFW sa kanilang mga anak o asawa sa Pilipinas, nasa Pilipinas. More or less yan na, Jade. Opo. Yan ang sinasabi ko na hindi ka na magpapadala buwan-buwan. Bakit? Kasi sila kumita na, nakapagbenta ng produkto. Na nung magbenta ng produkto, kumita ng 350. Nabenta niya isang buwan. Magpapadala ka pa ba ng sustento? Di na. Sapat na yon, Jay, di ba? May upa. Halimbawa, umuupa sila, 5,000 pesos. May 12,000 ka pa, pangkain nila. Sapat na yon, Jay. Pwede kasi sa umpisa, hindi makaubos. Pwedeng 2 buwan. Pero at least, natututo silang magnegosyo. Hindi sila aasa lang sa atin. Kasi ang OFW, Jade, paycheck to paycheck kami. At lalo na dito sa Saipan, hindi buo ang oras. Hindi 80 hours, 2 weeks nakakapagtrabaho ang karamihang mga OFW natin dahil bagsak ang economy ngayon. Maaaring 50 hours lang, 60 hours lang in 2 weeks. Alam mo ba pagka ganong oras ang tinatrabaho ng ating mga OFW dito, Jade? Nga. Problemang malaki. Problemang malaki. Kasi magpapadala sila sa Pilipinas, mahina na ang $300 eh. Pero pag natutunan nila, mamumuhunan ka, anak, huwag mong bagasusin yung puhunan. Wala ka ng pambili ng huwag mong gagasusin, tulungan mo kami. Kasi hindi naman kami nagtatay ng pera dito eh. Kahit sabi mo pang dollars, kinukuha lang namin. Hindi. Ang mga kababayang Pilipino natin dito, Jade, pinaghihirapan nila yan. May mga times, umiiyak na sila sa sulok kasi hindi na nila alam kung hahaba pa ba ang oras bukas makalawa. Kung sila ba ay maa-approve pa ang CW1 nila sa mga susunod o hinaharap. Ano ang laban namin dito, Jade? Talagang para kaming Pero pagka natutunan ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, hindi sila aasa lagi sa atin. Natututunan nila na mag-uumpisa ng negosyo, kikita sila, matutulungan tayo. Matutulungan din natin sila na magkaroon ng pagsisikap sa kanilang sarili, Jade. Pag natutunan. Kasi pag umasa kasi sa bigay, maniwala ka. Merong kamag-anak, kailangan ko po ate. Nabalitaan ng isang kamag-anak, binigyan. Doon ako ipopromote pa. Doon ko humingi kasi binigyan ako. Naku po, ina. Asa na ang $1,000 lang kinikita sa isang buwan. Magbabayad pa ng $200 na upa. Ang kuryente namin dito, pati yung ITNE 100. Lagpas pa. Kaya magkano na lang ang natitira? Pag pinamalita ka ng kamag-anak mo, tatulungan mo ang isa.
Nako, dadami na kamag-anak na magme-message, ate. Hmm. Mag-e-enroll po ang aking yung anak mo pa. Naku, mami, yung aking po tablet nabasag. Pwede naman palitan, pero pagka gusto bago agad. Naku, talagang walang naiipon ng ating mga kababayang OFW. Kaya nga tayo nagbukas nito, Jade. Hindi para sila ay i-convince natin. Kasi maraming nangungumbinsi sa mga OFW, pabibili ng mga investment. Pero kamukat-mukat mo, kung mahuhusay magsalita yung mga nangungumbinsi sa ating mga OFW, napapabili. Kahit hindi kailangan. Nai-stack ngayon ng pera. Yung konti na lang na natatabi, ibabayad ng monthly. Halimbawa na lang, condominium. Yung condominium, 5 years after. Down payment, medyo maano ka eh. Ang down payment nito, ganito. Di parang mababa lang, $200. Kaya ng OFW yon. Pero ang hindi natin alam, 5 years yung down payment. After ng 5 years, meron ka pang babayaran. Yung percentage, halimbawa ang down payment 20%, di 80% hindi mo pa bayad. Babayaran mo yun umpisa. Hindi naman, kumbaga sa artista, hindi naman laging sikat. Sino sikat? Sikat Niel? Maghihiwalay din eh. Hindi ka laging aasa na meron ka laging trabaho. 'Di ba? Pagka ikaw OFW, pag nasa lakas sa ganon, hindi mo na mababawi. Jade, wala nang bawi. Oh. Dito, mag-invest ka, maliit lang ang invest mo, hawak mo ang produkto. At talagang babebenta siya kasi merong mga tool ngayon ng marketing kung saan madali nang magbenta. Kahit sa bahay, kahit ang anak mo, matututunan nila, asawa mong nasa Pilipinas, OFW ka, eto ibenta mo. Check mo ngayon, yung mga shampoo, body wash, Crest, Colgate, Dove, Tide, Irish Spring, Coffee Folgers, Coffee Dolca, magkano bentahan yan sa Lazada? Magkano bentahan yan sa Shopee? Pag nakita mo ngayon, mababa ka, makakapag-mark up ka ng 100 to 200. Yan, kagaya ng $2 na markup na yan. Halos 100 yan, Jade? 100 pesos, 350 ka. Pag naubos lahat yung 175 pieces na yan, sigurado investment mo. Tama ba, Jade? Walang lokohan. Yan sinasabi kong walang lokohan dito. Pinakikita namin. Yan yung promotion natin eh. Totoo yun, Jade. Pagka sila'y kumuha niyan, pinadala sa Pilipinas, pagpalagay mo na isang buwan darating. At least, after a month, yung $990 mo, nakatulog lang naman siya sa bangko. Kung ikaw naman ay nakakuha naman ng, ano ba, Ate Kay, nakakuha ng mga Pilipino nating kababayan dito. Nung nag-pandemic, Jake, dyan sa Pilipinas, naghihirap kami dito. Nagprint ang federal. Alam mo ba kung gaano karami pinrint ng federal? $1 trillion. Namahagi sila. Kahit dito sa Saipan, team yan sa Guam, nakabahagi ang mga OFW. Ang tawag nila roon, ano ba yung nakuha nyo? Pakishare nga. Ayun, hindi lang stimulus. Yung isa pa, bukod yung stimulus, yung mas malaki. Ano tawag doon? Alam niyo yun. PUWA. Alam mo ba yung PUWA, Jade? Hindi kayo tumanggap ng ayuda dyan. 10,000 na lang na peso, hindi nyo ba natatanggap? Dito, $20 lang naman ang PUWA. At meron niyang mga first batch, second batch, babawasan mo lang naman yun, 990. Mag-i-invest ka dito. Yung 990 mananatili yun kasi item yun eh. Hindi naman membership fee yun eh. Item po yun. Ibibili mo lang yan, member ka na ng Avedson. May mga privilege na kaming ibibigay sa inyo, pakikita namin. Pero para tayo mag-proceed, hindi lang kasi yan ng item. Jade, pakita mo pa nga ang ibang item. Yeah. Yung mga cash, mga item on hand mo dyan sa Pilipinas. Ito, mga
produkto ito sa Pilipinas, galing po ito hindi sa Pilipinas. On hand ito na nasa Pilipinas, ipinaship ko po ito. From manufacturer sa Asia, papasok po sa Pilipinas. No, kanina pinakita ko sa inyo US product, available po 'yan sa Saipan saka sa Guam store. Sige, Jade, pakita mo. Yung mga produkto sa Ayan. Pilipinas. So, Huli mo na. Apo, bukod po dun sa US products natin na pwedeng ipadala at maging panimulang negosyo po ng mga family nyo dito, pwede nyo rin po i-consider itong mga susunod po nating ipapakita. So, meron po tayong mga US product na apparel, available po itong mga caps. On hand na po ito at mga ready to ship na po itong mga items na to. Pwede nyo pong isama dun sa pwede nyo maging listahan na bilang panimula. Yes po, meron po sa Cubao at meron po dito sa Rizal, sa Antipolo po. Itong Meron mga tayo sa Pampanga, di ba? apparels po natin. Apo, yan po. Meron din po doon. Meron din po tayong mga Kipling bags. Yan. At meron din po tayong mga The Children's Place bags. Yan. Meron din donut bags na mga brand. Yan. Mga Herschel backpacks. Pwede po natin yung isama doon sa mapipili po natin ng mga products. Ayan. So, bukod po dun sa mga bags na pinakita natin, mga cups, yan. Meron din po tayong mga apparels, mga kids apparel na direct from manufacturer po ito abroad. Yan. Marami po tayong pwedeng pagpilian ng mga kids apparel from baby, toddlers to kids, up to teens. Meron po tayong mga sizes available on hand and ready to ship na po itong mga items na to. So, example po ng mga items po natin, ito pong pinapakita po natin. Naka-prepare din po yung mga catalog na to. So, kung gusto nyo pong mamili dito sa mga items na to, pwede po namin ibigay sa inyo yung mga catalogs. Yan. So, meron po tayong available na mga ganitong design. Meron po pang boys, pang girls, pang kids, toddlers, yan, available po. Yeah, yung pinakikita mo na Yung yan mga ng boys items. terno, no? Balik mo yung boys terno. Yung pinakikita mo, Apo. example lang Ayan. natin, ano? Para may idea sila ng paano kakikita. Ang wholesale price niya ay 340. Ano na po yan, ha? Pairing na yan, boys terno. Magandang klase po yan na yung tela niyan ano ho, ay cotton. Super pretty cotton. Yan ang nakalagay dito. Soft, smooth, cool, extremely absorbent. Yung white and red na yan, may sizes siya na 2 years old hanggang 8 years old. Ang minimum quantity, pwede po yan pa isa-isa. Dahil yung $990 po ninyo, pwedeng iba-iba po yon, no? Ang wholesale price niya ay 340 lang yan. Napakababa. Gusto mo dalhin mo sa ano? Pagdating mo ng Pilipinas, merong hindi nabenta, no? Alam mo, pinadala mo sa Pilipinas, pinabenta nga sa mahal mo sa buhay, no, ng ating OFW. Di nabenta yung iba, dadalhin mo sa Guam. Kung taga Guam ka, doon mo ibenta. Magkano bentahan yan? 515 or $9. Mura na sa $9 yan, Jay. Pag sa Guam binenta. Pairing, tapos ganyan ng quality. Maniwala ka sa akin, kahit nga $15 mabebenta yan eh. Pero kung peso man nabenta, 515 pesos, no? Mall quality yan, minus 340 pesos mo nakuha, magkano difference? Magkano kinita? Pag yan ay mabebenta mo ng isang pair. Jade, magkano yon? 515 minus 340. 175 po. O, di 175 pesos. 175 pesos. Isang araw na bang pagkain yun, Jade, dyan sa Pilipinas? Opo, pwede na po. Pwede na. Isa lang eh. Paano kung 10? Pwede na po yun. 1,750. Kung 100, 17,000. Nakuha mo na yung quota mo. Kung 17,000 ang iyong pinadadala sa Pilipinas na iyong sustento ng isang OFW, sapat na ako, 100 pieces lang yan, Jade, ang mabebenta. Ang ganda niyan. Di ba mabebenta yon? May Lazada ka, may Shopee account ka. May Facebook, may Instagram. Di ba nagla-live sila, Jade? Tama? Yes po. Nagla-live yung mahal natin sa buhay sa Pilipinas eh. Pag kumain, Marami pinakikita, ito po, kinakain ko.
Pagka nag-gym, pinakikita nag-gym. Habang nagluluto, pinakikita rin. Yung kape niya na may kasamang cake. Oh, nilalive din yun. Ito, ipalive natin sa kanila. Oh, may kita dito. Doon sa nilalive nila, natutuwa tayo. Pero mas nakakatuwa, Jade, pag yung nilalive mo, kumikita ka. Yun ang mas nakakatuwa. Bakit? Kasi yung paghihirap ng OFW, at least na isusubi mo na yung monthly dapat napapadala mo na lang, kumita yung anak mo o yung asawa mo sa Pilipinas, hindi mo na ipapadala, iipunin mo na. Bakit? Kasi kumikita na rin siya. At pag nag-resign ka na dito sa Saipan, wala na, ayaw ka nang bigyan ng CW1 ng company mo, meron ka nang naumpisang negosyo sa Pilipinas, hindi ka na magugutom, Jade. Pwede na yan. Ano pa next niyan? Sige, tuloy mo. Yan. So, yan po yung mga pagpipilian natin. So, totoo po yun na maganda po yung mga fabric nito kasi Bakit nakita na naman po hindi namin ito in gaganda? person. Ba't hindi Opo. gaganda? Ang ganda niya, no? Jade, tingnan mo, ha? Paano sila kikita? Hindi, 422, tingnan mo, oh. Opo. 422, makukuha nila sa atin. Ang retail price yan, 597. Pairing na yan. O di malaki kita. Opo. Next tayo. O, yun namang isa. Yan. Ang wholesale So, price ito naman ng isa. Oh, 468, 293 yung Opo. wholesale price. Di malaki pa rin ang ano, Opo. halos 200 ang markup niyan. Yun ang kikitain pag binenta mo yan. Magandang klase yan. Tapos set na rin po ito kapag kinuha nito. Napakaganda po nitong dress na to. Size 1 to 10 po to. So marami pong variant yung sizes natin. So rest assured po yung mga from baby to toddler to kids is pwede po itong mga items po natin. Pero so, yung jacket, meron kasama na po. Set na po siya. Set na siya. O yan, ang ganda ng set. Oh. Sige, Opo. next. Yes po. Ayan. So, 405 lang po ito, wholesale price. At ang retail price naman po is 580 pesos only po. Yan. So, meron din po tayong set na pants, na jeans. Elephant pants po yung tawag po nila dito. So, meron po tayong 5 set nito available dito sa Philippines. Ang wholesale price po ay 366 per piece or per set. Then, ang retail price naman po niya is only 541 pesos. Yan. T-shirt na po yan, tsaka yung maong na jeans. So, alam naman po natin na kapag jeans is may presyo po talaga sa mga malls. So, ito kay Avidson is 541 pesos po retail. Makukuha nyo na po siya set na po. At 366 lang po kapag wholesale. Yan. So, meron din po tayong mga maong na jeans. So, jumper po ito with may inner na rin po siya na long sleeve for only 408 pesos wholesale price po is makuha na po natin ito. Then ang retail price naman po is 583 pesos. Set na rin po ito kapag kinuha po natin kay Avidson. So, since December na po, malamig na po yung panahon dito sa Philippines, pwede po itong mga jackets na po na ito available in black and in pink. Ang wholesale price po nito is 354 pesos. Then ang retail price naman niya is 529 pesos. Ito po available for 1-year-old to 4 years old. Itong isa po is from kids na po ito, 5 years old to 8 years old pwede or 9. Ayan. Then, ito naman pong set na ito is from 1-year-old to 4 years old naman po ito. Available in yellow and in pink. Ang wholesale price po nito is only 309 pesos. Then, ang retail price naman po is 484 pesos. So, makikita po natin yung posibleng markup po natin per piece, no? Yung sa mga items po natin. Kaya rest assured po na kikita po talaga tayo per item nitong mga apparels po natin. So, madami pa po ito. So, antabay lang po kayo, makikita po natin yung mga iba pang mga items. So, meron rin po tayong mga on-hand kids apparel. Ito po nasa Luzon, Visayas, Mindanao, itong mga apparels na to. So, ayan po yung mga example po natin ng mga dresses, ng mga kids apparel. Meron din pong pang baby. So, sabi nga po natin, sabi ko nga kanina, mula baby up to teens, meron po tayong iba't ibang models niyan.
So, ayan po. Then, yung mga tela po nito is talagang high quality. Hindi po siya nag-fade na basta-basta kahit makailang laban na po. Mga 5, 6, hindi po siya ganun nag-fade. Pati po yung mga print po nila is hindi siya natatanggal agad-agad. Yan po yung quality po ng ating mga kids apparel. Ayan. So, ito mga pang-baby na mga onesies naman po ito. Mga ternos po natin. Available po yan. Then, yung mga jumpsuit natin, available rin po yan dito sa Philippines. Kung gusto nyo pong idagdag sa listahan po ninyo na gusto nyo pong itinda, pwedeng-pwede po. Meron po tayo niyan on hand. Then, next po, meron po tayo mga doll dresses na available rin po. Ang wholesale price naman po nito is 299 pesos at ang retail price naman po is 475 pesos. Itong mga items na ipapakita po natin na susunod is napakagaganda rin po ng mga items na to na pwedeng-pwede nyo po talagang ma-consider na idagdag po sa mga online tindahan ninyo. Or kung magsisimula pa lang po kayo, pwede nyo po itong maging panimula. So, ayan, available rin po itong ating terno din po. Ang sizes po ng mga doll dresses po natin is from size 1 to size 6. Ayan. So, ang wholesale price po nito is 279 pesos at ang retail price naman po is 454 pesos. Ayan po. Another doll dresses natin is wholesale price po nitong pinapakita natin is 323 at ang retail price naman po is 498 pesos only. Itong mga doll dresses po natin is talagang mall quality po itong mga dresses po na ito. So, pati yung print, napakagaganda po ng mga print po na to, ng mga dresses po natin. So, ayan po, yung another set of dress po natin. 272 naman po ito wholesale price at ang retail price naman po is 447 pesos. So, yan. Meron po, di ba? Iba-ibang model, iba't ibang style. So, maraming variant na pwede nyo pong pagpilian kay Avidson. Pagdating po sa kids apparel, US products, ayan. So, itong pinapakita naman po natin, ang wholesale price naman po nito is 260 pesos at ang retail price naman po is 435 pesos. Ayan. So, lahat po ng mga items na to is available and ready to ship na po ito sa Philippines. So, kung gusto nyo pong bigyan ng puhunan, yung mga mahal nyo po sa buhay dito sa Pilipinas, pwedeng-pwede po, i-message nyo lamang po kami para maibigay po namin sa inyo, makapamili po kayo ng mga items po na isasama nyo po dun sa package na mapipili po ninyo. Ayan, so itong set naman po na terno na to, wholesale price is 349 pesos at ang retail price naman po is 524 pesos. So, yan po yung another doll dresses natin. Another print, ang wholesale price po natin is 295 pesos at ang retail price naman po is 470 pesos. Yan. So, another model and design, wholesale price po is 288 pesos at ang retail price naman po is 463 pesos. Ayan po. So, another model po, ang wholesale price po nito is 307 pesos at ang retail price naman po ay 482 pesos. Makikita nyo naman po sa print, no? Sa print, sa design is talagang mall quality po itong mga items na to at napakaganda po ng fabric po nito. Ayan, rest assured po yan. Maganda talaga yung fabric po niya. Then, another model and design naman po na pinapakita natin, ang wholesale price po nito is 288 pesos at ang retail price naman po is 463 pesos. Ayan, another terno na damit ng pang kids. Ayan, ang wholesale price po natin is 307 pesos at ang retail price po natin is 482 pesos. So, nakikita po talaga natin yung price difference po, no? So, na-mark up po natin ng maganda mula dun sa wholesale price to retail price. So, rest assured po na kikita po talaga tayo kapag kumuha po tayo ng wholesale kay Avidson. So, another mga models and designs po,
Available po ito sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kasama po nating mga sales assistant dito sa Philippines. Meron po nitong mga items na to na ito, napakaganda po nito talaga in person. Nakita na po namin ito. So, talagang kapag isinama niyo po ito sa mga paninda po ninyo or sa panimula niyo pong negosyo is makakapag-market po kayo ng maganda. At syempre yung markup niyo is talagang sulit na sulit talaga yung pagkinuha niyo po ng wholesale kay Avedson. So, ayan po yung mga sample na mga kids apparel po natin on hand. Marami pa po yan. So, ayan. So, meron pa naman rin naman po tayo mga high quality apparels po natin kay Avedson. So, kung maganda na yung kanina, so ito maganda, mas maganda pa po. Ayan. So, ito po yung mga available on hand natin, mga long sleeve blouse na for girls. Ayan po, example po nito, pinapakita natin. Ang wholesale price po nito is 526 at ang retail price naman po is 726 pesos. So, yung mga tela po nito, mga fabric niya is talagang pang mall quality. So, meron din po tayo mga polo dress for girls. Available sizes from 110 to 160 cm. Ayan. So, mga 5 years old to 10 years old po, pwede po itong mga polo dress for girls. Ang wholesale price po natin dito is 796 pesos at ang retail price po natin is 996 pesos. So, mall quality po itong mga items na mga high-end apparels po natin. Kaya, maima-market po natin siya na maganda. Lalo ngayon is maraming mga holiday season ngayon all over the world. Dito sa Philippines, maraming mga parties na pupuntahan yung mga anak po natin. So, pwede po nyo i-consider itong mga damit na to para maging suot nila during party. So, yan, kung mga tindahan po kayo, idagdag nyo po itong mga ito sa mga items po ninyo. Iba't ibang colors, iba't ibang print, meron po tayo. Meron din po tayong mga short sleeves available. Ang wholesale price ng mga polo with short sleeves po natin is 599 pesos at ang retail price naman po is 799 pesos. Ayan, meron tayong color red, meron tayong color pink, may white, may black, may yellow. Yan po yung mga polo natin for boys. Ang wholesale price po nito is 599 pesos at ang retail price naman po is 799 pesos. Yan. Meron din po tayong mga shorts for boys available. Ayan po. Yan. Ito, meron po tayo itong blue at itong gray na shorts available po yan. Mga items na yan. So, another blouse po for girls. Ang wholesale price naman po nito is 655 pesos at ang retail price naman po is 855 pesos. So, yan po yung mga high-end apparels po natin na available. So, another design na naman po ito. Ang wholesale price po nitong pinapakita natin is 526 pesos at ang retail price naman po is 726 pesos. Ang available sizes po nung mga ipapakita natin ng mga susunod na mga items is sizes 2 to 6, size 8, size 10, and 12. Ayan. So, pang teens na po itong mga to. Pwedeng-pwede na po. Yan. So, next po is itong design na to. Sizes 1 to 10 available. Available in green and in yellow. Ang wholesale price po is 400 at ang retail price naman po is 600 pesos. Po. Then next po is itong raffle dress po natin for girls. Available size is size 2 to 6 and size 8. Ayan. Then next po is wholesale price 465 pesos at ang retail price naman po is 665 pesos. Kung gusto niyo pong magkaroon ng simulang online store, pwede niyo pong mag-create ng Shopee account. Pwede niyo po doon list yung mga kukunin nyo pong mga items kay Avedson, pwede po yun. Kasi usong-uso na nga po dito sa Philippines si Shopee at Lazada. Yan po. So, another long sleeve dress po, available size is size 1 to 10. Available in gray and yellow.
wholesale price po is 416 pesos at ang retail price naman po is 616 pesos. So, next po is yung pair tokong po natin, blouse and shorts na po ito. Wholesale price is 486 pesos, then ang retail price naman po natin is 686 pesos. So, napakadami po nating variant na pwedeng pagpilian pagdating po sa kids apparel. So, lahat ng pinapakita po nating item is on hand and ready to ship na po itong mga items na ito. So, available color po dito sa model po na ito is green and pink, sizes 1 to 10. Ang wholesale price po nito is 435 pesos at ang retail price naman po is 635 pesos. So, ayan po, yung mga another design po natin. Meron po rin po tayong blouse and skirt. Yes, available po ito. Sizes 2 to 6, 8, and 10. Available colors sa blouse is yellow and skirt po is blue. So, pair na po ito kapag kinuha natin. Ang wholesale price po nito is 742 pesos at ang retail price naman po is 942 pesos. So, yes, meron din po tayong mga pants para sa girls available. Ayan po, yung mga skirt po natin. Yes, available po yung mga yan. Ang wholesale price po ng mga skirt is 451 pesos. Then, ang retail price naman po is 651 pesos only. So, sweatshirt, yes, available po for girls. Colors po is pink, purple, and white. So, ang wholesale price po nito is 320 pesos at ang retail price naman po is 520 pesos. So, may kita talaga natin sa presyo, no? So, kapag kukunin natin kay Avidson at wholesale price, makakapag-mark up talaga tayo ng maganda. So, ayan, available rin po yung mga pajama set po natin. Meron po tayong for boys and meron din po tayong for girls. Available sizes is from 2 to 6 and size 8. Available po nito blue, pink, yes, available po yung mga yan. Ang wholesale price po is 526 pesos at ang retail price is 726 pesos. Then, yung mga jacket po natin for kids, napakagaganda po nito in person. Available sizes is from 3 to 6, 8, and 10. Ang wholesale price lang po nito is 688 pesos at ang retail price naman po is 888 pesos. So, yung fabric po nito is silk, is napakaganda po kapag sinuot po ito ng mga bata. Yan. Available color in pink and in yellow. Ayan. So, meron din po tayo for boys. Available in blue. Wholesale price, 688 pesos. At ang retail price naman is 988 pesos. So, meron din po tayong mga character costume for boys. Yan. Mga Captain America, Batman, meron po tayo yan. Ang wholesale price po nito is 526 pesos at ang retail price naman po is 726 pesos. So, yan naman po yung Batman natin. Black, available. Red, available. Yes po. Set na po yan kapag binili po natin, kapag kinuha po natin itong pajama set natin. So, meron din pong mga elephants for girls na pants, denim. Wholesale price is 446 pesos at ang retail price po is 646 pesos. So, dito sa Philippines, ang denim po is nag-range siya ng 1,500 pesos na pants kapag bibilin po natin sa mall. So, kay Avidson, in retail price mo, kuha nyo po lang siya in 646 pesos. How much more pag wholesale? Nasa 446 pesos lang po siya. Ayan. So, yung mga denim skirt natin for girls, only 388 pesos wholesale price at ang retail price po natin is 588 pesos. So, yan po yung mga items natin na mga denims. Yan, pwede nyo po i-consider yung mga denims na yan kasi dito sa Philippines, mahal po ang mga denims. Yan, meron tayo sa pang girls, meron din pong pang boys. Ang wholesale price po natin is 472 pesos at ang retail price naman po is 672 pesos. Yan, may another dress po ulit para sa ating mga
kids. At sizes po nito is 110 to 140. Kasya po ito up to teenagers, 14 years old. Yes, kasya po ito. Yan po yung mga available design. Ready to ship na po ito dito sa Philippines. Kaya kapag gusto nyo pong kuhanan ng panimulang negosyo, yung mga kapamilya nyo po dito sa Philippines, pwede po i-consider nyo po itong kay Avedson. Makuha nyo po ito wholesale price kapag ibebenta po, kapag yung presyo po niya, kukunin nyo po ito wholesale price kay Avedson. Yan. At mabibenta nyo siya in retail price ng magandang presyo. At yung markup nyo talagang kikita po kayo. So, yan po yung mga available designs po natin sa ating another round or another batch naman po ito ng mga designs ng mga kids apparel po natin. Yan po. Yan, 110 to 150 po yung sizes po natin dito. Wholesale price po, 557 pesos at ang retail price naman po is 757 pesos. So, ayan po yung ating presentation for the kids apparel. So, meron po tayong ni-ready na sample. So, halimbawa po, worth $990 po na various apparel products. So, let's say kids apparel na doll dresses na pinakita natin kanina. 50 pieces po ng $6 is $300 in total. Then, kids apparel OOTD naman, 50 pieces din naman po, no? $6 lang po yun na in wholesale price. So, $300 naman po yun in total. Then, yung mga high-end OOTD kids apparel natin, kung meron kayong 20 pieces na kukunin, average wholesale price is 12. So, total cost is 300. Then, yung pinakita nating mga cups, 11 pieces nun, $8 naman po yun wholesale price. Then, ang total cost po natin doon is 88. So, kapag ito total po natin yun is nasa around $990 lang. So, mag-markup po tayo in USD. Let's say, for example, for dollars each po times 131 pieces, meron tayong kikitain na $524. Ayan. So, kung halimbawa naman po, ipapadala nyo po dito in peso naman sa mga kapamilya nyo po, no? So, ayan po, nag-range yung ating mga apparel. Average wholesale price po natin sa doll dresses is 350. Sa kids OOTD naman po is 350 din. Then yung high-end natin na mga apparel is 750. Then yung cups naman po natin is 500 pesos naman. So overall, meron po tayong 7,500 plus 17,500 plus 15,500 na high-end OOTD plus cups po is 55,000. Mga nasa ganyan po in peso. So, kung mag-mark up po tayo ng 200 pesos each sa mga items na yan, times 131 pieces, mabibenta po natin lahat or ng mga mahal nyo sa buhay. So, meron tayong kikitain na 26,200 pesos. So, yan po yung ating mga kids apparel. Yung 26,000 na yan, Jade, ay sapat na yan para halimbawa isang buwan na nabenta yung 131 pieces. Ay sapat na yan sa pangangailangan. Kahit sabi mo pang 2 months mo yan mauubos, no? Ay through the marketing tool na mga diniscuss natin kanina, yung digital marketing, ay maipapakita na lahat ng mga, kagaya ng pagpapakita mo, no, ng presentation mo sa amin, sa Lazada at sa Shopee lang, yung mismong picture na yon ay ipopost mo na. At yung posting mo sa account mo sa mga Facebook, sa TikTok, sa Instagram, makikita na nila yung post mo, mauubos mo yung 131 pieces. Yung mga anak naman natin sa Pilipinas, halimbawa, alam na nila kung paano mag-post. Madali na makarating sa mga followers at sa mga subscriber. Kikita na sila ng more or less ng 26,200. Kasi wholesale na nila makukuha sa atin at ang magiging possible income. Kung yan lang, pero habang tumatagal kasi ang business, Jade, yung 131 pieces mo na yan, kumukunti na yan. Ibig sabihin, magdadagdag ka na ng mga
ng mga paninda mo. Pwedeng sa susunod na buwan, 200 pieces na nabenta mo o kaya the following year ay bumebenta ka na ng 500 isang buwan. Di i-imaginein mo ngayon yung kikitain mo, mas lumalaki na siya, lumalawak na. No? Kaya may sapat ka ng pag-uumpisan ng negosyo at habang tumatagal, tataas siya ng tataas. Pagka naisipan mo na, mas masarap kasi kasama mahal mo sa buhay. Jade, pagka nagtatrabaho ka mahirap ang OFW, lalo na ang pamilya nila nasa Pilipinas. O, nag-iisip sila, pagka magse-settle down na sila sa Pilipinas, babalik na sila for good, at least ito, meron na silang sa hinaharap na magiging trabaho na nila pag-uwi. At hindi ito trabaho basta, negosyo ito. At marami pa yan na mga products na pwede naming isupply at pagpilian ninyo. Gusto mo mag-hardware ka naman pag uwi mo ng Pilipinas, yun naman ang gusto mong negosyo. Marami tayong mga pang-hardware supplies. Pero itong pinapakita mo, ito'y on-hand na sa Pilipinas, Jade, tama? Pagka nag-invest sila ng $990, pwede nilang bayaran dito sa Saipan o kaya sa Guam kung nasa Guam sila. Pwede yung PayPal, pwede yung credit card nila. Ikakaskas lang naman, worth $990. I-deliver na yan doon sa kanilang location sa Pilipinas. Tama, Jade? Pwede po. O, yan. Ganun po. Opo. So, yung possible income, ayan yung investment mo, hindi siya matutulog basta. Nakagaya nung nasa bangko, nasa First Hawaiian Bank, nasa Bank of Hawaii, ang pera mo, may 10,000 ka, nakatenga lang. Gamitin mo ngayon yung 990 mo pag uumpisan ng negosyo. Hindi siya matutulog, pero pwedeng dumoble siya in 1 year. Tama ba, Jade? Halimbawa, Yes yung po, pinakikita pwede po. mong markup na magiging kita na 26,000. Pwede yan na every quarter. Yan ang nakakaubos ka ng 3 buwan ng 131 pieces. Konti lang yon, di ba? 3 buwan mo pa kukunin. So, every 3 months, makakabenta ka ng 131 pieces. Halimbawa lang. 3 buwan na nga, hindi na 1 buwan, 3 buwan. 4 na quarter sa isang taon. 4 na nakaubos ka ng 131 pieces in each quarter, meron kang kita na 26,200 times 4 mo para makuha mo isang taon. Magkano yun, Jade? 104,800 O po. divide mo sa 55 na palitan ng peso. Okay. Magkano sa dollar? 1,905. 1,905. Magkano pinuhunan? 990, di ba? 900. Yes po. O di triple. Triple of your money. Tama? Triple, tama? Nasa bangko lang. Yung 990, hindi kikita sa bangko ng 10% yun sa isang taon. Walang ganun na bangko. Itutulog mo ng 990. Nag-umpisa ka ng negosyo, pwedeng doble, pwedeng triple isang taon. Jade? Nakapag-umpisa ka ng negosyo, naturuan pa ng magnegosyo yung asawa mong nasa Pilipinas. At trabaho lang sa bahay. Work from home. Gaya ni Jade. Isang dakilang ina na nagtatrabaho sa bahay, kumikita siya. Ayan. Ganyan po sa Abedson. Pag nag-join po kayo sa amin, ang mga possible na pwede nyong pagkakitaan, mga items na galing po sa manufacturer. Bakit mura, Jade? Kasi factory price. Bakit factory price? Galing po kasi sa manufacturer. Kaya hindi po yan pangkaraniwan sa Pilipinas kasi hindi siya galing sa Pilipinas. Galing siya sa Asia. Kung saan po yon, bubulong na lang namin sa inyo pag nag-join kayo. Hingi muna tayo ng feedback sa mga nasa natin. Sa mga nasa webinars natin dito sa Zoom. Baka meron kayong tanong, meron po kayong paano ba mag-i-invest diyan? Baka may tanong kayong ganun. Sabi ko nga sa inyo, may credit card ka, ikakaskas lang natin sa bank. Dito meron po kaming credit card machine.
sa Saipan, kung nasa Saipan kayo. Sa Guam naman, ipadala mo lang PayPal, pwede na. O cash, pwede rin naman. O kaya, i-deposit mo sa account ni Avidson sa First Hawaiian Bank, Bank of Hawaii, Bank of Guam, pwede mong i-direct deposit sa amin. Pakita mo lang yung resibo. Tapos, mamimili ka na dyan. Jade, yung lahat ng pinakita mo, isesend mo yun sa kanila sa mga gustong mag-invest ng 990 Opo. na starter. No? Starter products. Yung pinakikita mong sample na yan. Pwede silang mamili dyan. Actually, napakarami pong item. Yung gadget accessories lang. Mga fast charger. Siguro sa susunod na, Jade, masyado na tayong lumalim na. At ayaw nating mabinbin ang ating mga kababayang OFW na nakasama natin ngayon. Siguro sa susunod po, napakarami po niyan. You can visit our website, no, www.avidson-business.com. Yan, pwede kayong mag-choose ng order po ninyo. Yan, ipipm nyo lamang po kami, Avidson B2B. Isend nyo po yung inyong mga contact numbers, yung cellphone numbers, kung interesado po kayo, no? Mga kababayan nating Pilipino na nasa Saipan, nasa Guam, yung isa po nasa Tinian. Meron yata siyang Tinian Island Store. Ayun, no? Oh. Pwede po kayong supplyan din dyan sa Tinian. Send namin sa inyo kung ano, yung listahan, pwede kayong, dyan yung ibenta sa Tinian, pwede rin po. No? Pero in dollars na po tayo kasi pinakikita ni Jade kanina, in dollars din naman yon, pero yung bentahan po nun sa Pilipinas. Pwede kayong mag-distributor sa amin. Ano ba mga kasama nung $990 package? 990 starter package includes digital marketing tutorial. Kung mag-uumpisa po kayo ng negosyo, pagka po kayo nag-avail ng 990 starter package po namin, kasama na po yung digital marketing tutorial. Kung paano po mag-set up ng Facebook page ng inyong tindahan sa Facebook, may tutorial po kami niyan. Kasama na po yun doon sa 990. Yung $990 worth of products po yun. Mamimili kayo, bibigay namin yung wholesale price, no? Hanggang sa complete nyo po yung 990. Kaya nung in example ni Jade, na 131 pieces of items, yun po yung kabuuan ng $990. So, yun po, isang box na po iyon, i-deliver na po iyon sa Pilipinas. Kung saan man po ang inyong location na gusto nyo pong doon ibenta. Ang kasama po niya, pagka nag-avail po kayo, marketing tutorial. Kaya yung anak ninyo o kaya asawa po ninyo, pwede nilang pag-aralan, papanoorin na lang po yung tutorial. Ganun din sa YouTube, ganun din po sa TikTok, sa Instagram, meron po mga tutorial kaming ibibigay sa inyo. Ganun din po kay Shopee at Lazada, papaano mag-create ng tindahan sa Shopee, paano maging seller kay Lazada, paano mag-create, paano mag-post. Meron po kaming mga tutorial, mga videos. No, madali siyang sundan kung hindi pa po kayo mga online seller sa Pilipinas o kaya alam po ninyo paano mag-online selling. Lahat po yan, meron po kaming tutorial, mga basic, kasama na po dun sa 990 starter package. Alin pa ang kasama? May kasama rin pong pre-business sessions. How to start small business. Paano kayo mag-uumpisa? Paano po pag meron na kayong empleyado? Paano po pagkuha ng registration? No? Paano yung sa DTI? Paano yung sa SEC? Yan, etc. hanggang sa makakuha kayo ng business license. Talagang mag-e-engage kayo sa small business sa Pilipinas. Meron po kaming mga sessions po na maibibigay sa inyo dyan. Yung research and development ni Avidson, kasama na rin po kayo pag nag-join po kayo sa amin. May mga innovation po kaming gagawin. Tapos yung e-commerce po namin in the future, ay masama din po kayo dyan. Parang magkakaroon din po tayo ng sarili nating platform like Shopee and Lazada for the online seller ni Avidson, exclusive. No, in the future. Then yung collaboration natin, pag nag-collab po lahat ng mga team po natin sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, saka sa Marianas
Micronesia team, pag sumama po kayo, may collaboration po tayo. Malaki magagawa po noon sa paggawa po natin ng mga content. Na yung content, yun yung mga nagba-viral, yun din po yung mga maraming viewers na pagka po sumikat siya, ay nagiging sikat po ang ating grupo. Grupo po tayo ng mga businessman, ng mga entrepreneur. Pag nag-collab po, kasama na po kayo kasi naka-join po kayo sa amin. And then yung outsourcing na ginagawa po namin, meron po kaming outsourcing sa Japan. Next year po, sa Japan, sa Korea, sa Taiwan, yan. Sa iba't ibang mga lugar sa Asia na kung saan po ay magkakaroon tayo ng partnership with the other manufacturers na kailangan po at gamitin po siya ng mga consumer para direct po tayo sa manufacturer, madali po nating maibenta. At yun ang pangangailangan ng ating mga consumer. So sa outsourcing na gagawin po ni Avedson, included na po kayo doon. Kaya join na po kayo, i-share nyo na lamang po. Halimbawa, meron kayo yung anak ninyo sa Pilipinas o asawa po ninyo, kung sino man po. Panoorin mo to, pili ka dyan, o pag-aralan ninyo. Pagka napag-aralan nyo na, nag-decide na po kayo mag-join sa amin, i-direct message nyo lamang po kami. Kaya nag-live po tayo dahil yun nga po, pagka meron kayong mga kaibigan din na nasa Saipan, nasa Guam, nasa Tinian, nasa Rota, nasa Marshall Islands, sa Palau, pwede nyo pong i-share sa kanila ito, gusto nila mag-umpisa ng negosyo, i-direct message nyo lamang po kami. At madali po ang transactions natin kasi kahit credit card po ninyo pwedeng gamitin sa pag-invest po ninyo ng $990 starter package. Mamimili na lang po kayo ng items, ibibigay po ni Jade ng aking team dito sa Avedson. At pag napili nyo na po, yon, saka po tayo mag-final. Pagka lahat ay available sa Pilipinas, bigay nyo sa amin yung address, saka lang po kayo magbabayad. Meron pong warranty. Baka magtanong po kayo, may warranty po ba? Siyempre may warranty po. Galing po yan sa manufacturer. Pagka dumating sa inyo, damage, papalitan po natin o kaya ibabawas natin sa susunod ninyong order. Ayan. Pwede pong ang payment po natin, gaya ng sinabi ko po kanina, i-deposit direct sa aming pong account, business account ni Avedson sa First Hawaiian Bank, Bank of Hawaii, o kaya naman ay Bank of Guam kung iyan naman ang inyong bangko sa inyong location dito sa Micronesia. Ang ating pong kinakausap ngayon ay ang lahat po ng mga OFW sa Micronesia. Saipan, Guam, Tinian, Rota, Palau, Pohnpei, Chuuk, Yap, Cosray, sa mga nasa Marshall Islands. Sa lahat ng mga OFW, ako'y nananawagan. Gusto niyo po, tenga lang naman po sa bangko ang inyong dollars, 990 lang po ito. Wala naman po tayong membership fee. Yan po ay amount nung mga wholesale price po natin ng ating mga items. Makakapag-umpisa na po kayo sa business na matuturuan ninyo ang iyong mga anak through the digital marketing na ibibigay po namin mga tutorial, makakapagsimula na po kayo sa business. No? May office po ba kayo dito sa Guam? Ang tanong po ni Jaguar Empress Fe, meron po. Yan po. Yan po ang ating mga branches na pwede po kayong Kaya, halimbawa, may problema po doon sa mga damit, merong mga damages, pwede pong palitan yon. May warranty po tayo. May mga butas o kung ano man. Pero yan po ay galing lahat sa manufacturer at magagandang klase po ang kanilang mga damit. Nakita nyo naman yung picture. Lalo na po sa in person na makita nyo po. Yan. Kaya welcome po kayo mag-join sa amin. Hindi po mahirap mag-join. Simply lang po. Ibigay nyo lang po ang inyong contact numbers. Pwede na po tayo mag-umpisa from there at ibigay namin sa inyo lahat ng Ito po yung aming mga social media accounts na pwede nyo po kaming direct message. Facebook, Avedson B2B, Instagram, yun din, YouTube, Avedson-B2B, sa TikTok, yun din po, Avedson B2B. I-message nyo lamang po kami na kayo po ang kasama namin sa webinar ngayong December 3. Ibibigay po namin sa inyo lahat ng mga list
Pili po kayo doon ng wholesale price, ilang piraso, anong sizes. Then, makomplete nyo po yung $990 ay member na po kayo. Isa na po kayo sa team po natin sa Micronesia. So, calling all OFW sa Micronesia Islands ay pwede kayong mag-join sa amin. At pag nag-join po kayo, marami po tayong magiging opportunity sa negosyo kay Abedson. Siguro hanggang dito lang po. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon at nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga naging kasama. Miss Jackie, Jeben, hanggang ngayon ay kasama namin kayo. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa. Ganon din kina Miss Kay, kay Empress Fe, kay Miss Katie, at dyan sa taga-tinya natin kasama dito sa webinar. Sa susunod po uli, kung meron kayong request na sa susunod nating uling webinars, baka Friday, Jade, Friday, 6 p.m. po tayo. Next webinar po natin, pakita namin yung iba pang mga items po namin. Napakarami pong items ni from the manufacturer po yan. Kaya see you again next time. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa amin, sa mga viewers na nandyan. Wala ba tayong mga shout out sa lahat ng mga sales assistant natin na kasama natin ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao na nag-share din ng ating live. At patuloy tayong mag-share sa mga OFW nating mga kababayan para sila po ay matulungan din natin makapag-umpisa ng pagnenegosyo. At yung pagnenegosyo, mahaba-haba po yung journey. At meron pong School of Business. Hindi po pinag-uusapan o hindi matututunan sa eskwelahan. Dahil hindi po lahat ay naituturo sa school ang negosyo. Pero through Abedson ay magbibigay po kami mga pointers, magbibigay po kami ng mga sessions, free sessions, para po i-consider natin. Sa pagnenegosyo po natin, pwede po tayong kumita ng talagang kita. Yung first million, naaabot po yan in years. 2 to 3 years, naaabot po ang first million. Ano bang first million? Peso? Bahala na po kayo. Kung gusto niyo ng dollars, depende po yan sa inyo. Depende po sa may katawan. Pero ang possibility, marami na pong nagnegosyo, nagtagumpay naman po. Yung ibang din nagtagumpay, ay nagpapatuloy sila para magtagumpay. Pero sa negosyo, may tagumpay. Paano nagtatagumpay? Marami pong sekreto dyan. In my 23 years, i-share ko po sa inyo. Kaya, God willing, magkita-kita tayo next time, next week, Friday, at 6 p.m. Saipan time. Miss Jackie, baka may tanong po kayo bago tayo, formal na maghiwa-hiwalay. Mag-message lang po kayo kung may mga tanong po kayo. Sa mga nagtanong na, tama po. Work hard po sa business. Yan. Yan. Saka na po tayo maguntahan uli. Malawak po itong pagnenegosyo. Ako po yung tanong ng Saipan, wala po ako kahit 5. Pero ngayon, yung first million po na US dollar, na-meet ko na po yun. Paano ko nagawa? Hindi ko po maisasabi sa inyo ng isang upuan. Kaya happy Sunday po, Miss Empress Pe. Happy Sunday po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtitiyaga. Next time po ulit, direct message lamang po kami Baka gusto niyo pong mag-umpisa na, bibigay po ni Jade sa inyo ang list. Thank you po, Miss Katie, at sa lahat po ng nasa natin. Salamat po.